What else is here sa panel display? Okay, you get a tachometer, and this is the speedometer, and we have the digital clock. You have a gear indicator. At present, naka-neutral tayo. Okay, so neutral indicator. Trip meter A and B. So sa mode natin nilalagay, yan na yan. Ito yung trip A. Yan. And trip B. Okay. And this is the odometer. Kung gaano kahaba na yung na-travel mo in totality since this motorcycle was used. Okay. So hindi pa nagagamit yung trip meter. Yan. Scroll display. Get, set, go. Okay. Yun yung scroll display nila. Phone battery status. Fuel gauge. Okay, so ito yung fuel gauge niya. So 1 bar pa lang yung nagagamit ko. Later on, try natin yung fuel efficiency. Okay, so yung anti-lock braking system, it's always on. Yun yung front pedal disc brake, hindi yan off. So while it's blinking, don't worry, walang problema yon. Tumitigil lang siya mag-blink kung umaandar ang motorsiklo mo. At pag tumigil ka na, magbi-blink ulit ang ABS indicator. Pag nawala na yan, pag nag-off yan or nag-steady yung ABS, by that time, panigurado kailangan mo nang ipa-check sa kasa kung meron problema yung ABS mo. Mode button. Okay, this is the right button, yung mode button. May letter M yan. Tapos yung nasa kaliwa, yung set button. Okay, we'll use that later. Yan, yung turn signal indicators niya, kung naka-left or right signal ka, ganun lang talaga yung signal niya. Yan, kahit naka-hazard ka, ganun pa rin ang blink niya. Yun, okay, ito yung high beam indicator. Pag nag-ano lang yung makina, so, ayan yung high beam indicator. Alright, so ayan yung side stand indicator. Pag in-engage mo yung side stand mo, ayan, yung red na yan. Okay, so ito yung programmed FI malfunction indicator. Okay, so naka-on lang yan pag naka-on yung ignition mo. Pero pag ginon mo na yung makina mo, it should go off. Okay? Let's start. Yun, okay. So nag-off siya pag inon mo yung makina mo. Pag yan umiilaw habang umaandar ka, you need to have your engine checked. And you know what, mga chong, there's something about this manual, itong manual ng Hero Hunk 4V. Aside from other information, meron din sila mga troubleshooting. So ayan, may mga basic maintenance din sila. And very useful tong manual ng Hero Hunk 160R 4V. And we have a low fuel indicator. Okay. Dito yan sa tabi ng check engine. Hindi naman ako low fuel kaya wala. Ganito rin itsura nun. Okay. Magbe-blink yan dito. Mag-glow yan dito. Okay. So there is a certain amount of mileage dito sa ating Hero Hunk para ipa-service mo ito. So lalabas yung tool wrench yan kung time na para ipa-service, ipa-tune up ang ating Hero Hunk. Itong panel display ng Hero Hunk, meron siyang adjustable brightness. 20% to 100%. So, adjust natin siya. Long press natin itong mode button. Okay. Yun. Okay. So, yung brightness niya, naka 60. Yan yung default brightness niya. Subukan natin kung magsaset siya. Dito sa S, 40, bumaba. 20. Ayan. Again, naging 100. Paikot-ikot lang. 80, 60, 40, 20. Okay. So, 100 siya. To set this level, kailangan long press mo yung mode. Alright. Ayun. Okay. So, subukan natin kung nakaset na siya. Okay. Alright. So, ayan. Naka 100 na siya. Okay, dito naman tayo sa time kasi mali yung time natin eh. So, to set that, kailangan natin sabay pindutin tong set and mode button. Long press. Yan. Okay. So, nagbe-blink na yung R. Press the mode button to adjust. Ayan. Set button again para lumipat naman sa minutes. Okay. Okay. So, long press natin para mas mabilis. 449. And then, again, yung set button para lumipat na siya. Alright. So, nakaset na yung time natin. Okay. Push the mode button para makita mo yung trip meter A and B.
Okay, mode trip A. So, hindi nila nagamit yung trip meter. So, the same. Again, okay, odo. Trip meter A, trip meter B, and the odometer. Pare-pareho lang. So, punta tayo sa trip meter A. So, to reset that, kung gusto mong i-reset yan para magamit mo, ilo-long press natin yung set button. Yan. So, nag-zero na yung trip meter A. Mamaya, gagamitin ko kasi itong trip meter B para sa night ride ko. So, yan ang gagamitin natin. So, hindi ko muna siya i-reset.